Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay coffee painting tutorial. At alam ko may nagawa na akong video ganito, I think nung last year pa yata. Short hair pa ako nun. This tutorial really good for beginners kasi in-depth tutorial siya from mixing the coffee, yung swatching, at yung mismong painting. Mostly real-time yung process ko dito. Let's start the video na agad. At hindi pa rin gumagaling yung sugat ko. At hindi pantay-pantay yung nails ko Lalagyan ko ng concealer to. Kasi yung ini-edit ko yung video ko, nadi-distract ako dito. Ito yung pinapanood ko. Pinapanood yung sugat. Wait lang May concealer ako dito. Ito, Intense Cover Concealer. Lang nga para tayo nagme-makeup tayo. Mini-makeupan yung kamay. Wait lang, tatry ko. Lagyan ko ba na makeup? Kasi baka lalong hindi gumaling Wag na nga. Ito yung palette ko. Dati yung ginawa ko tong coffee painting na to, Nescafe yung ginamit ko. So, kung ano yung available sa bahay, yun yung ginagamit ko usually. Hindi naman ako maselan sa kape. Basta lasang kape. Basta mapait. Tapos yung gigisingin ka talaga, di ba? Kasi sometimes, ito na lang yung pinagkukunan natin ng para hindi tayo antukin. And also, yung unang ginawa ko to, mga 3 yata yung ginawa ko. Parang isang light, medium, at saka yung pinaka-dark. Pero yung gagawin natin ngayon ay isang color na lang. Lagyan natin ng coffee. And haluin natin. Gamit ang butt ng paintbrush. Butt. Mas maganda mainit yung pinapang-dissolve nyo para mas madaling matunaw. Ang bango! Susubukan ko siya kung gaano naka-dark. Mas maganda rin na gamitin natin pang swatch kung ano yung gagamitin natin paper sa mismong artwork. Yan. Ganito na siya kaitim. Kapag nilagyan natin ng more water, yun, ito siya. Kasi yung kumukulay talaga. Itong ginagamit kong watercolor paper ay hot press. Ibig sabihin, smooth yung texture niya. Mas maganda rin na paunti-unti lang yung paglalagay nyo. Huwag kagad marami para hindi rin kayo mahirapan. Okay? And haluin ulit natin. Yan. Nag-i-enjoy talaga ako sa amoy na to Subukan natin siya. Ito na yung color niya. Yan. Mas madark siya, di ba? Okay. Pero, lalagyan ko pa ulit. Oh my God, napadami. Last na yan. Ayan. Medyo lumalapot na siya. Yan. Halu-haluin lang natin. Subukan na natin yung pang third. Yan. Medyo mas malapot siya kapag pinapang-apply natin dyan. Pero mas madark. Okay na yan. Ito na, kukulayan na natin siya. Gagawa muna ako dito ng palette ko. Ito yung sa first layer. Super light lang nito kasi first layer pa lang naman. Kapag gusto nyo gawin light, lagyan lang ng water. Wala tayong white na ginagamit. Parang yung sa watercolor, yung white natin ay yung water na to lighten the color. So, babasain ko muna yung area na lalagyan natin ng coffee. And ito, parang tinitreat ko lang siya ng watercolor. And also, yung mga sasabihin ko dito, parang uulitin ko na yung mga pinagsasabi ko Kaya ayoko rin na paulit-ulit yung ginagawa natin Kasi paulit-ulit lang din yung sasabihin ko para akong galit. Ang boring kapag paulit-ulit yung ginagawa, paulit-ulit yung sinasabi. Ang umuulan na, may maingay. Ito yung pinapangkalit ko, pinapang-blend ko para smooth lang. Although wet on wet technique naman yung ginagawa natin, hindi naman masyado kailangan, pero medyo parang mas maganda yung blending. Mas may control ka kung saan sila magbe-blend. And usually dito sa around, medyo mas darker. Kasi may mga lubog-lubog dito, yung eyeshadow. Diba kasi medyo palubog to sa area ng eyes natin. And ito yung noo medyo nakaumbok. Kaya usually ito yung natatamaan ng ilaw. Bango-bango niya, nag-i-enjoy talaga ako sa amoy na to Sana yung mga watercolor na every color may iba't ibang scent din. Di ba ako nakakita ng ganun? Para yung mga bata sa at the young age na enjoy nila. Kasi usually, mostly yung mga paint, lalo na yung oil paint, tapang na amoy nila kaya hindi masyadong advisable. Usually, ginagamit yung mga acrylic kasi walang amoy. Less yung amoy niya. Di ba? Pero may mga solvent, may mga oil paint na mga less din yung amoy nila. Depende talaga. Pero usually, ang tapang ng amoy ng oil. Kaya kapag sa mga, yung parang medyo tinatamad ako, lalo na sa paglilinis, ganyan, hindi ako gumagamit ng oil paint. Gusto ko pag-relax lang, watercolor lang yung ginagamit ko, yung on the go ko. Super relaxing lang, wala kang maamoy. Ang cute nun. Yung, kunyari, yung red, ang amoy niya, strawberry, tapos yung lemon, yellow, 'di ba?
Kaya nag-e-enjoy yung mga bata. Sa toothpaste nga may mga flavor, di ba? Siguro kaya din. Hindi ko alam. At pwede gawin natin sa mga fruits. Kakatasan natin sila, di ba? Next time, sa art challenge. My God, ang daldal ko habang nagpipaint ako ba? And dahil sa kadaldalan ko, lalong times 2 tong time natin. Mas lalo akong babagal kasi nag-iisip ako. Usually kapag nagpa-paint ako, tahimik lang ako. Kasi yung mga iniisip mo, parang nailalabas mo na dito sa ginagawa mo Hindi na kailangan ng words. More on visual na lang, sa pag-stroke ng brush, 'di ba? And also yung mga psychologists, kasi sa course ko dati, parang dinedepende nila kung kunyari, papadrawingan ka. My God, tumitigil yung kamay ko habang nag-iisip ako ba? Kaya tatagal tong ginagawa natin. Oh my God, may buhok-buhok. Kapag may mga buhok-buhok na ganyan, ililift nyo lang yan. Kuha lang kayo ng brush, ayan. Tapos yun, tanggalin nyo lang. Pa-lift na ganun. And lagi naman nangyayari sa akin, lalo na may aso ko. Kung saan-saan yung kwento ko, wala akong natatapos na kwento. Lalo na may aso ko, ang daming buhok-buhok dito. Ayan, dito. Iitiman natin dito. Ano yung kwento ko na? Wala na, nakalimutan ko na yung mga kinakwento ko. Ang hirap may ginagawa ka habang may kinukwento ka. Di ako si Bob Rose. Lalagyan ko pa ng mga darker value, yung mga facial feature niya. Dito sa facial feature niya, usually, may shadow area, yung dito, sa ilalim ng mouth. Yan. Tapos, dito sa oral commissure. Yung oral commissure, ito yung end ng mouth. Yung magkabilang dulo. Tapos, ito yung philtrum, yan. Usually, darker din yan. Ito yung paglubog. Yan. Paglubog dito sa itaas ng mouth natin. So, baba, itaas, medyo darker value dyan. And, itong ala, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung paano i-pronounce yung ala o ala ng nose. Tinatry kong i-search sa internet yung paano i-pronounce yung ala. Parehas. ala. Hindi ko parehas yung pinopronounce. So, parehas na tama. Depende sa region, depende kung bala ka na. Patuyuin muna natin yan bago tayo magpatong ng another layer. At syempre, bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel at subscribe ka na kung bago ka pa lang dito at tap mo na rin yung bell to get notified. So, dito muna tayo sa ibang body niya. Hindi ko alam kung gusto niyo yung gantong style, yung live. Honestly, itong live na to ginagawa ko sa gabi kasi kapag nga sa umaga, napakaingay. Ito, dito na tayo sa leeg niya. Usually, itong leeg, lagi niyo mapapansin na at lagi niyong gagawin, mas darker yung shade sa leeg kaysa sa face. Hindi naman ibig sabihin nun na lumululang yung face kasi diba yung iba, light yung foundation, ganyan-ganyan. Ganon talaga. Kahit in real life, kahit hindi ka mag-foundation, mas darker talaga yung shadow, yung skin tone sa leeg. Kasi nga, nasya-shadowan ng oh my God. My God. Kape naman to. So, kuha lang tayo ng clean brush, tas may water. Yan. Lagay natin dyan. Kuha akong tissue. My God, mag-iisang oras ba tayo dito? Daldal ko no? Ito yung bone structure niya dyan. Yung ugat-ugat niya. Yan. And hindi ko muna nilagyan yan kasi darker value din niya. Ayan yung pa-flow na ng water. And ito, pa-flow din to ng water. Mamaya lalagyan ko yan. Dito muna tayo sa mga madadali, yung mga basic lang. And ito yung collarbones. And honestly, itong collarbones, for me, appealing tong collarbones. And dito din. Lalagyan natin yan. Collarbones na dyan. Shading lang dyan. Okay. Ito kasing collarbones is nakaangat siya. So, lalagyan natin ng mga darker value. Ito yung paglubog na. Yan. Kasi lalagyan natin siya ng mga darker, yung mga tonal values, yung mga lubog para magkaroon ng depth. Katulad sa ocean, lalong nagiging color blue, nagiging darker yung color kapag ilalim na, 'di ba? Pag lubog na, kapag deep yung ocean. Magle-layer pa tayo diyan. And super loose lang din ito ay hindi naman loose. Super onting layers lang yung gagawin natin dito. Ito ay yung ear. May onting shadow dyan. Ito yung butas ng ear niya. And ito din. Yan. Gagawa pa tayo ng light color. Ito nakaangat sa water. Ito naman ay yung parang nagfo-float siya. Ganon. Nakalubog na sa water. And mamaya na natin lagyan yung mga highlight ng water.
ang laking tulong at ang lakas makaganda talaga nung mga white ink. Yan. Yung mga opaque na white. Para sa highlight. Yan, lagyan lang natin ng buo yan. Kasi nga may water na siya dyan eh. Kukuha ko na mas malaking brush. Ito, ang size nito ay size 4. Lalagyan ko na yung hair niya ng first layer. And gagamit ako ng flat brush para mas mabilis din. Gumamit ng malalaking brush sa mga large area. Para mas mabilis din, di ba? Kasi kapag ito gagamitin mo, ano ba? Kailan ba tayo matatapos nito? Lagyan natin ng first layer ng coffee. Okay. Yan. And ito ay lalagyan ko lahat ng first layer. Papalitan ko yung brush ko. Kasi ano na siya, nandito na siya sa tubig, nakalubog na sa tubig, kaya may shading na lahat yan. And yung iba, as in kapag yung gumagamit sila ng, yatamit kasi akong gumamit ng masking fluid. And then lalagyan natin yung shading ng inside ng eyes niya. Okay. And usually ginagawa nila itong kapag yung white, ang tawag dito ay yung sclera. Hindi siya totally white. Yan. Okay. Lagyan natin ng shading yan. Ang eyebrow ay lalagyan ko ng medyo darker siya. Dito sa dito sa malapit sa nose, lighter yan. At pa-dark dito sa arc ng eyebrow niya. Okay, dahan-dahan lang. Tapos i-blend natin para maging lighter to. Yung pinakaunahan. Yan. And yung lips din niya, ito yung inner, yung hati ng mouth ay darker dyan. Tapos, pag gradient, pa outer. Dito din sa upper lip. Okay. Tapos, i-blend natin para maging lighter dito. Ito ay wala siyang coffee. Water lang yung nandito. And also, yung outline ko na to nandun sa Patreon ko. So, kindly support me on Patreon para makita niyo yung mga real-time painting process. Yung mga ganito, nandun ko ina-upload. Tapos, yung outline and sketch ko. Jeneline Sandaga, ililink ko down below. Dito na tayo sa mga goldfish. Ilalagyan ko lang ng buo yung mukha niya, yung face. And nilagyan ko siya ng eyelashes. Wala lang, cute lang. No other reason, cute lang. Parang ponyo to eh, no? Sino kapanood ng ponyo? Ghibli siya, ang cute-cute ng story niya. Gustong-gusto ko yung mga Ghibli film, mga animation ng Japan. And like ko nito yun sa mga ASMR video ko. And kaway-kaway sa mga nanonood ng mga ASMR. Kung ano yung ginawa natin dito, ganito rin yung gagawin natin dito sa isang goldfish. Ito yung kapartner niya. Ito yung husband niya. Husband? Gumawa ng kwento. Ito kasi may eyelashes, so girl siya. Ito walang eyelashes. Ito yung lalaking goldfish. And may nabasa pala akong trivia. Taray, may pa-trivia kahit live. Yung goldfish, hindi ako sure kung totoo to Yung goldfish, kapag iniwan mo siya sa room na dark at hindi mo siya pinaarawan o inilawan, magiging color white sila. Ganon. Wala lang. Mahilig kasi ako magbasa ng mga trivia. Kasi, mabilis ang basahin, yung mga 160 characters lang. Kaya, isang read lang, wala pang 1 minute na basa mo yung trivia. At yung mga trivia, hindi naman nakakapagdagdag ng buhay mo, pero it's good to know lang. It's fun to know pala. May anak mag-first layer sa background And patuyuin muna natin to bago tayo magpatong ng another layer. And also, medyo nagbabakal pa siya, pero kapag pinatuyo mo yan, magi-straight ulit yan. Dito na tayo sa eyes niya. At itong ginagamit kong brush ay number 000. Tatlong 0 talaga yun as in super nipples niya. Maganda sa mga small details. Para mas precise katulad nitong eyes. Ang ginagawa ko ay super dark, less water. Para sa eyeliner at eyelashes, okay? Yung pupil ay dark lang. Mamaya natin lalagyan to ng highlight, yung white na ballpen. Sa huli na yung mga highlight. At ito naman yung nostril. Lalagyan din natin ng color dark. Darker value. So, ginagawa natin yung mga details sa mukha. And darker din dito.
Okay, yan. And also tong kape, di ba? As in, kahit saang bahay, meron at super, nandyan lang siya. Kaya, magagawa nyo to for sure. Tag nyo ako sa Instagram kapag gumagawa din kayo ng artwork. I really, really appreciate it. Yan. Lalo na kapag nire-recreate nyo yung art ko, nakakatuwa lang. Yan. Dito yung eye bag. And also, yung eye bag, ang lakas niyang makatao. Makatao. Yung natural lang, kasi lahat naman ng tao may eye bags, di ba? Parang hindi natural, lalo na sa mga Photoshop before. Yung natuto ako mag-Photoshop, lagi kong tinatanggal yung eye bags, as in white lang. Pero yung medyo tumagal-tagal na, medyo hindi pala siya natural tignan. And dito na tayo sa mouth. And na-mention ko nga dito, ito yung sa hate ng mouth ay darker value. And yung pagsasalita ko, may post-posan, humihinga ako Unlike sa voice-over, as in dire-diretso ko. Kasi may script. Ito, ni-explain ko lang kung ano yung ginagawa ko. Kaso nga lang, medyo pautal-utal kasi nga, may ginagawa. Nahahati yung ginagawa mo. Multitasking. Lalagyan ko pa ng more details yan. Ito yung mga creases slits niya. Ito sa ilalim, sa lower lip, pa curve na ganyan. And also talaga nagdi-disclaimer talaga ako sa mga video. Paulit-ulit yung disclaimer ko kasi onti lang naman yung nagbabasa ng description, 'di ba? Kapag nilagay mo yung disclaimer mo sa description box, marami pa rin magko-comment ng eklabo. Kasi hindi nila binabasa yung disclaimer sa info ng description. Pinapanood nila, so doon mo na lang sabihin, 'di ba? Pero kapag nakakalimutan ko yung mga iba kong disclaimer, yun. So, gamitin natin yung description box. Kakapalan ko pa yung eyebrow niya. Ngayon, nagfo-focus lang tayo sa mga facial features ng mukha niya. At ito ay pa-stroke-stroke lang. Yan, dito. Kunyari yung mga hair niya, maliliit, hindi masyadong uniform. Okay, tapos darker dito. Sa pinaka-arc na ano. At saka, huwag kayo masyadong ma-conscious kung hindi masyadong pantay to, hindi pantay yung eyebrow, hindi pantay yung eyes, hindi sila super symmetrical, hindi sila super identical. They are sisters, sabi nga nila. And lalagyan ko na yung bridge ng nose niya ng more shading para magkaroon ng depth. Ito, huwag masyadong harsh line dito super subtle lang yung shading dito. Semi-realistic lang yung ina-achieve natin dito. Yan, i-blend natin. Ilagay tayo, ito hindi ko na nilalagyan ng water bine-blend ko na lang, parang pinupush ko yung mga color kung saan ko sila gusto. Para may mas control ako. Kasi ano to, pag nilagyan mo to ng water, mag-flow all the way to kasi super smooth yung ginagamit nating surface. And ito, dito sa ilalim ng nose, darker din dyan, para magkaroon ng depth. And yung dito in nose, yan. And dito, sa cheekbone niya, kunyari may blush on siya dyan. And i-blend natin para sa mga highlight area. Okay, yan. Cute. Wala nang sabi. Okay, ito dito. Kunyari may blush on siya. Siyempre, wala tayong color red. Itong kape pa rin yung ginagamit natin. Iitiman lang natin. Gagawin lang natin dark yung value. Yan. Magsa-second layer na tayo dito sa water around her face. Yan. Lagyan lang natin ng mga darker value dyan. And madark to kasi blue yung water. May shading yan. And lalagyan ko pa ng more water dito. Ng more coffee pala. Para maging darker yung value dito sa edges. Yan. Okay. And i-blend natin na onte. And mag-shading tayo dito ng mga darker value para sa second layer ng hair niya. Dark hair siya, kaya darker value yung gagawin natin. Dito around her face, more coffee dito. And walang masyadong dito, details. Dito sa itaas na medyo may white dito kasi hindi pa ito nakalubog sa water. So, may onting details dyan. Yan.
Tapos dito, yung kaliskis niya, lalagyan ko ng onting coffee dyan. Tapos, i-blend ko. Ito ay may onting water. At hindi sunod-sunod yung paglalagay ko by part. Kasi nga, soft to. Kapag nilagyan natin yung katabi, mag-blend lang sila. Kakalat lang. So, alternate yung paglalagay ko. So, kapag nilagyan ko dyan, dito ako sa kalayo niya. And hindi naman to super precise, super details. Medyo loose lang. And dito sa goldfish, may mga bone structure din sila eh. Pero ito, hindi ako sure sa pinaggagawa ko dito. Hindi ko alam yung anatomy ng fish. So, nanguhula lang ako dito. Dito sa hair, hindi na wet on wet technique yung ginagawa natin. Wet on dry na yung ginagawa. Para maging mas precise. And syempre, nasa water siya, may tikos-tikos dyan eh. Yung umaan ng buhok dyan. And super free lang yan. Ayan. Dark value dito sa leeg niya. Ngayon naman, ipipaint natin yung water. Lalagyan lang natin ng buong water yung background. Ayan. And super loose lang yan. And itong na-mix natin, lalagyan ko ng maraming water at onting coffee. Ayan. Water lang dyan. And kahit saan yung flow nyo na, loose lang dyan. Loose. Oh my God. Hindi ko na ulitin yun. Kahit anong water lang dyan. Kasi di ba yung water may deep, may kung saan siya nagpo-flow. Ayan. Darker lang yung paligid niya, may lighter, ganyan. And let the water work for you. Like in here, lagyan lang natin ng ganyan. Bahala na siya mag-spread. And pupunta naman yun kahit saan niya gusto eh. Kasi nga, smooth tong paper. Bahala na siya dyan. Bahala siya sa buhay niya. Pababayaan lang natin siyang pumunta kahit saan niya gusto. Okay? And dito din. Ayan. And lalagyan na natin to ng buo yung highlight niya dito. Kasi nga, nalalagyan ng water yan. So, tatanggalin natin yung mga white. Ayan. Okay. Yung mga water. Mga natatabunan ng water. Okay. Ayan. And kahit saan lang yan, ha? Do whatever you want. And lalagyan ko pa ng more color tong hair niya. Okay. Lalagyan natin ng darker. Yung goldfish ko parang naprito na. Sipi kasi. And then, lalagyan natin ng freckles. That's lang. Diba? May malaki, may maliit, may transparent, iba-iba. And then, gagamit tayo ng white ball pen. Lalagyan natin ng highlight yung eyes niya. And lalagyan natin ng pa-stroke, and mga irregular shapes lang to. Sabi ko sa inyo, talagang pampabuhay tong highlight na to eh. And then, meron ako dito ang toothbrush, ang iconic na brush. Lalagyan ko ng water. And then, loloadan ko ng white gouache. Okay? Tapos, sprinkle natin dito. Yan. Harangan natin yung mukha niya. Yung sa area na hindi natin lalagyan. Okay. Yan. Lalagyan din natin yung highlight, yung water. Gamit pa rin itong white na ball pen. And gusto ko tong gamitin kasi mas precise siya. May mas control ka. And syempre, coffee din yung pang-sasign natin. Comment down below kung gusto niyo na mga gantong kahaba nga at na mga gusto niyo gawin natin dito. Huwag kayong mahihiya mag-comment. Like nyo rin yung Facebook page ko. Follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!